Nabudol ang isang senior citizen sa Quezon City. Pinaniwala siya ng scammer na may emergency ang kanyang kaanak para mahututan ng pera. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Nabudol ang isang senior citizen sa Quezon City. Pinaniwala siya ng scammer na may emergency ang kanyang kaanak para mahututan ng pera. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu, exclusive. Mangyak-ngyak ang 68 anyos na babaeng ito nang dumulog sa tanggapan ng pulisya sa Quezon City matapos siyang mabudol. Kwento ng senior citizen, may tumawag sa kanya sa telepono kahapon. Kasama raw nito ang kanyang manugang na nakabangga umano. Humingi ito ng pera sa matanda para raw pambayad sa nabundol na nag-aagaw buhay na raw. May iba pang pananakot na sinabi ang scammer sa biktima. Parang aligaga na ako talaga, hindi ko, kasi sabi niya duguan yung anak ko tsaka yung manugang ko. Ngayon sabi na sa pulis yung manugang ko, kung di ako makapagpadala ng pera, hanggang alas 5 na sila magsasara, hindi sila makakauwi. At yung manugang ko ikukulong, mga ganun ang sinasabi. Ay di ang ginawa ko, kumuha na ako ng pera, sarili kong pera. Sa pagkataranta, agad ipinadala ng senior citizen ang perang meron siya sa pamamagitan ng e-wallet. Umabot daw sa 37,000 pesos ang kabuuang halaga ng naipadala niyang pera. Huli ko na nalaman kasi parang natulala na nga ako. Hanggang sa dumating sila, hindi ko ano. Sabi ko, parang nung nakita ko ng anak ko, parang tulala na ako, wala na akong masabi. Ang ipinagtataka ng pamilya ng biktima, alam ng tumawag kung saan nakalagay ang kanyang pera. At kaboses rin daw nito ang kanyang anak. Nasabi ko daw, Mama, nandyan yung mga pera sa drawer. May cash talaga, hindi namin maintindihan kung paano nila nalaman. Kasi ang sabi nung kausap niya, ito po ang sabi ng anak nyo, sinulat sa papel. Kuhanin nyo daw yung pera, nasa sobre, nasa drawer. Kaya yung mama ko, parang tuliro na siya, kinuha niya. Yung bunso ko, siya yung kasama ng mama ko sa baba na nagbilang ng pera. At siya ang nagpatunay na narinig niya yung boses ko. Ang modus na ito, tinatawag na emergency scam. Nagpapanggap ang mga scammer na may emergency ang miyembro ng pamilya ng kanilang biktima para makapanghuthot ng pera. It's either kakilala nila yung biktima, kaya alam nila na siguro dahil mapait din, dahil narinig ko na at alam niyang may pera siya. Nakita nila na ito ay pwedeng lukuhin at pagkakitaan. Siya ang nabiktima nila. Labis naman ang panghihinayang ng nabiktimang pamilya, lalo't may pinaglalaanan dapat sila ng perang natangay ng nambudol sa kanila. Ipong pasano sa dibo ng anak ko. Sana lumaban lang sila ng patas, yung parang magtrabaho sila, tapos ang kasi nun, yung trauma, yung sa magulang ko at sa mga anak ko. Inaalam na ng pulisya ang pagkakakilanlan ng scammer na mahaharap sa kasong estafa in relation to cybercrime. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section.
At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe.